Magandang araw sa inyong lahat at welcome ulit kayo dito sa channel ko. Interesting ang topic natin ngayon kasi pag-uusapan natin ang tungkol sa mga common internal parasite ng mga manok. At una na rito yung ascaris or yung roundworm. Number 2, tapeworm or yung flatworm. Number 3, sicalworm. Number 4, capillaria or yung tinatawag na threadworm or hairworm. Tsaka number 5, coccidia. Yung roundworm, dun sa small intestine yon. At kaya nilang i-obstruct yung digestive tract kung masyado na silang marami. Yung tapeworm or yung flatworm, ang itsura niyan, segmented. Kaya pag nakakita kayo ng manok na nag-shed ng ganon, yung parang square lang na kumikilos, tapos maikli lang, akala mo lang yun na yun, pero hindi, mahaba pa yan. Putol lang yan, isang segment lang yan, at may daladalang itlog ang mga yan. Yung sicalworm naman, dun sa cecum nakatira. Yung parang quit ang shape na parte ng digestive tract. Kung nagde-dress kayo ng manok, makikita niyo yung pouch-like. Parang quit ang shape niya, na mukhang 2 inches lang yata ang haba nun. Tapos, yung capillaria naman, sa small intestine din, pero kaya nilang i-invade yung crop at saka esophagus. At ang mga yan ay pinong-pino na parang buhok lang or parang sinulid. Hindi mo makikita kung hindi dun sa microscope lang. Or kung mitikuloso ang mata mo, kung nag-dress ka ng manok, at gusto mong makakita ng ng ganyan, harapin mo. Parang nung college kami, siyempre may subject kaming parasitology. So, kailangan naming mangolekta ng mga external and internal parasites. Yung internal parasites, talaga actually takot ako dun sa mga bulate, mga ganyan, no? So, napipilitan ako na from CLSU, umuwi ako dito sa amin, sa Quirino. Tapos hapon na siyempre manghuhuli pa ng manok. Tapos kinatay ko, naghanap talaga ako ng bulate. Yun talagang mulat mo yung mata mo para makita mo yung yung bulate. Kasi usually pag backyard kasi pag backyard poultry farm, at lalo na nakatapak lang naman sila dyan sa lupa, talaga sila, hindi sila free sa bulate. So kahit purgahin mo yan, makatuka naman sila ng tuka dyan sa lupa, meron at meron pa rin, no? Pero at least naman nababawasan pag nagpupurga ka. And then number 5, yung coccidia. Hindi ito bulate, kundi protozoa. Ito yung causative agent ng coccidiosis. Lahat ng mga parasite na to, sinisira nila yung lining ng intestine. At nagagawa nilang ma-inflame yun. At iniistorbo nila yung paglaki, pag-convert ng feeds para sila ay makapag-produce na maigi. At ginagawa rin nilang depress ang manok. Lahat ng mga yan ay magagawa nilang mag-loss ng weight yung manok. At kung grabe ang infestation, pwede rin magkakaroon ng mortality. Yun ay kung yung farmer ay hindi talaga practice yung mag-deworm. Pero yung coccidia kasi, hindi naman dewormer ang kailangan mo doon. Bukod dito sa mga common internal parasites, meron din mga internal parasites pa rin, pero hindi nakalista dyan sa common. Bakit? Kasi ang mga yon ay kailangan nila ng intermediate host para sila ay makapagpatuloy sa kanilang life cycle. Hindi kagaya ng mga nabanggit doon sa common internal parasites na diretso, pag natuka ng manok yung itlog nila, doon na magde-develop sa loob, no? Pero yung mga hindi common na nakalista, pero meron pa rin mga internal parasite ng manok na ganon, ay yung gapeworm or yung lungworm, tsaka yung gizzardworm. Kasi itong dalawang ito, kailangan nila ng snail, slug, beetle, or kaya earthworm para makapag-develop, no? Para sila ay patuloy dun sa life cycle nila. At pag natuka ng manok, yung mga intermediate host na yon, na yung mga earthworm, ganyan, ay
doon nagpapatuloy yung life cycle nila. Doon na sa loob ng manok. At itong dalawang ito ay hindi na nilista doon sa common kasi nangyayari lang ito pagka doon sa mga free range o kaya sa backyard poultry farm, ganyan. Doon sa mga confined at saka yung elevated, yung mga naka-battery cages, malayong mangyari yan, no? Hindi naman sila nakaka-encounter ng earthworm o kaya mga slug. Yung slug, ilad in Ilocano. Nakakita na kayo noon, yung malambot na parang yung parang maliit pero parang bangka ang shape niya. Basta yun, slug. Yung gapeworm, pag na-contract na ng manok, sa lungs muna pupunta. Tapos, pag adult na, iatas na yung sarili doon sa windpipe, yun doon sa hingahan ng manok. At Y-shape ang gapeworm na yan. Bakit kasi? Dahil yung male na kung saan ito ay mas maliit kaysa doon sa female, ay itong dalawang ito, dire-diretsyong attached sila sa isa't isa dahil doon sa diretsyong copulation. Hindi sila naghihiwalay. Kaya Y-shape yan. Tapos, yung gizzard worm naman, yan ay sa gizzard naman nakatira. At kaya niyang i-erode yung lining ng gizzard din, no? Sisirain din niya yung gizzard. Siyempre, pag kasira na yung organ, masisira na din yung digestion, absorption, yun. Tapos, siyempre, yung manok, magiging, depressed na rin, emaciated. Parang dun sa mga bulati rin na iba, pagka sobra, no? So, ganun din. Depressed, emaciated, at may mga cases din na sila ay mamamatay kung sobra. So, yun yung mga internal parasite ng mga manok na common. At yun dalawang yun, yung hindi common. Meron pang ibang internal parasite, pero dun sa dugo naman kasi, hindi sa digestive tract or sa respiratory tract nakatira. So, yun lang muna ang didiscuss natin, no? So, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa simpleng video ito. At patuloy sana ninyong subaybayan ang channel ko. Salamat sa inyo na mga nagla-like. Yung mga bago, sana huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Thank you rin sa mga sharers, sa mga nagko-comment. Thank you. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.